Good day, brothers and sisters in Christ. Ngayong araw na ito ay Biyernes. Magbasa tayo ng salita ng Diyos ayon sa Biblia. Ang ating Biblia gagamitin ay ang King James Version. Punta natin ang 2 Timothy chapter 3 verse 1. Sis, pakibasa. This know also that in the last days perilous times shall come. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang pasasalamat, mga walang kabanalan. Ito mga kapatid, ang sinasabi ni Apostle Paul dito na sa mga huling araw, ito ang mangyayari sa atin sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa lapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan. Ito po tayo ngayon. Ayan po ang sinasabi na Biblia na sa mga huling araw, ito na tayo ngayon. Sa 3, Without natural affections, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Tingnan mo mga kapatid. Ito po tayo ngayon. Hindi na tayo maibigin sa mabuti. Ang mabuti pong sinasabi ng Biblia, kailangan may takot tayo sa Panginoon at tayo po ay naghahanap lagi ng mga salita ng Panginoon na siyang gabay sa atin. Sa 4, Traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa sa mga maibigin sa Diyos. Ito po mga kapatid tayo. Ang kalayawan po natin kasama po yung kinalulukuhan natin ngayon, movies, telenovela, sports, kung ano ng mga papanurin sa mga YouTube, then Facebook, YouTube. Ayan po yung mga, ito po sinasabi niyang mga lilo. Hilong-hilo na tayo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Kasi the whole day, wala na tayong panahon para magdasal. Laging yan na lang lagi. Kalayawan, pag-ibig sa sarili yan. Yan po ang kalaban ng Panginoon. Yan ayon sa ibang pages ng Biblia. Sa 5, Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. namayan nyo ng kabanalan, datapwat tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Mga sabihin, ang pinapaano po dito ni Apostle Paul, ibig sabihin, huwag tayong mahawaan ng iba. Kung yung ginagawa ng iba dapat hindi natin tularan. Ang sabi ng Panginoon, kailangan mayroon tayong tinatawag na sa mga gawain natin, lahat ng ginagawa dapat natin is do it in the glory of God. Ibig sabihin, Panginoon muna, di ba? Lahat ng ginagawa natin ay patungkol sa Kanya. Pero kung laging ang kinalalayawan natin pang sarili, hindi po tayo kalulugudan ng Panginoon. Ang sinasabi niya, na ang pag-iisip natin, katawan natin, ang ginugusto natin ay the enemy of God.
Punta naman po natin ng 2 Timothy chapter 2 verse 16. Sis, pakibasa. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Datapot ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. Ito na mo. Mga kapatid, ito po ay ano sa atin eh. Biri ko muna po sa atin ito. In any conversation, lalo sa mga lalaki, pag nagpulong-pulong, nagiinuman, kung ano-ano po ating mga sasabihin. Kaya sinasabi po riyan, datapot ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan. Sabihin, sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan niya po. Kasi sa ibang pasis ng Biblia, binabalaan tayo ng Panginoon. Lahat po ng mga salitang lumalabas sa ating bibig, in the day of judgment, lahat po i-account sa atin yan. I-account po ang lahat ating sinasabi. Kaya mahirap po ito. Punta naman po natin ang Romans chapter 1 verse 21. Sis, pakibasa. Because that, when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasasalamatan kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Tingnan mo mga kapatid, sapagkat sa totoo lang marami sa atin yung bumabanggit sa Panginoon. Panginoong Hesukristo, pero po banggit lang po nito natin yon, pero sa puso po natin, hindi natin siya ginagawang Diyos. Kasi sinasabi ng Panginoon, if you love me, obey my commandments. Especially the commandments of my Father, because my Father and I is one. Sa Romans 2, Romans chapter 1 verse 22, sis, pakibasa. Professing themselves to be wise, they became fools. Ang mga mamarunong ay naging mga mangmang. Sabi na diba? Sa atin, akala mo yung ang ating mga kaisipan na binibigay sa ating kapwa, akala natin ay tama, di ba? Sinasabi ng Panginoon dito, ang mga nagagmamarunong ay naging mga mangmang. Kasi sinasabi ng Panginoon, bago tayo magsalita, isipin natin, manalangin tayo para bigyan tayo ng wisdom galing sa Kanya para yung ating isishare na mga katwiran ayon sa Kanya nasa tama. Sa 23 naman, and change the glory of the uncorruptible God into an image made like to be corruptible man, unto the birds and four-footed beasts and creeping things. At pinalitan nila ang kalwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Tingnan mo mga kapatid, ito po sa katutunayan, imbes po na ang creator natin iyang sambahin, ito po ang reality. Ano po ang ginawa ng tao? Ito po. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira because God noon at ngayon walang pagbabago po. Walang pagbabago sa Kanya. Ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Larawan ng tao na nasisira, ano po yun? Kahit po, sinasabi yan, kahit magagawa natin yung mga Diyos natin, ginawa nating mga Diyos-Diyosan na gawa man yan sa kahoy, bato o maging sa ginto, ang sinasabi, nasisira yan. Ang sinasabi niya rito. At ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang. Ito po yung kung ano-ano pong imagination ng ating pinapalagay sa Panginoon na siya ay ganon. Hindi po ganon.
Sa 24 po, ano po nakalagay dito? Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. Ito na po yun dahil dito ay sa karumihan ng mga pita o pita po yung ginugusto natin, kaisipan ng kanilang mga puso ay binigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Ano po ito? Ang sinasabi po nito, hindi po tayo masatisfied sa asawa. Lagi tayong naghahanap ng iba. Kaya po yung mga pagkakamali natin na yan, kumbaga sa ano yung mga lalaki maging babae, overuse. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sobra-sobra pong paggamit ng kanilang mga katawan at pati yung mga gusto nilang mangyari sa kanilang katawan. Ano po sinasabi ng Panginoon dito? Ito po ay curse. Ang sinabi niya dito, dahil dito ay sa karumihan ng mga pita, ng mga iniisip natin, ginugusto natin, ng kanilang mga puso ay binigay sila ng Diyos sa kahalayan. Sa ibig sabihin, sa kapahamakan, sa walang kwenta, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan at kanilang sarili. Ano po ito? Sa ngayon po, babae sa babae, lalaki sa lalaki, yan po. Alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan at kanilang sarili po yan. Ano po nakalagay sa Biblia? Pag tayo po ay nagpapanggap, babae ang papanggap ng lalaki, ang reality po, kahit ano gawin po natin na pagbabago, kahit pang sabihin natin, magpatanim kayo kung ano ipapatanim mo, pero po, yung itsura natin talagang babae o lalaki. Yung babae po, kahit po ikaw maging lalaki na, mayroon ka pang monthly menstruation po. Yan po ang pagkakaiba. At yung lalaki naman po, lalaki ka. Sa katawan pa lang, imposible na kasi ang babae curve. Pag nakatalikod ang babae, kahit matanda na, may hugis pa rin ang katawan. Ang lalaki, ano bang hugis ng katawan ng lalaki? Diretso yan. Ito po yung sinasabi niya, dahil sa ating mga kaisipan na wala na sa Panginoon, ito po ay sumpa. Naniniwala tayo sa mali. Sa 25 po, Who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. ito po, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila ay nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Siya nawa, tinan mo po yung katotohanan ng Diyos, kanang kasi kaningalingan. Ito po yon. Kaya ang sabi ng Panginoon, obligasyon natin bawat isa na magbasa tayo ng Biblia, na mga salita ng Panginoon, para hindi raw tayo maloko. Wag na po yung tayo po ay pupunta lang sa mga simbahan, kung ano mang kongregasyon kinabilangan, tuwing linggo, hindi kayo inoobligang magdala ng Biblia. Kaya kung ano sinasabi nung pari o ni pastor, naniniwala na kayo. Kaya po, itong mga binabasa natin ngayon, ni minsan po maaaring hindi sa inyo na ituro ito. Kung ituro man sa inyo to, ginawa ninyong parang okay lang. Hindi po. Ito po ay babala sa atin ng Panginoon. Sinasabi rito, imbes na magsisamba at mga glingkod sa nilalang. Tapos sabi niya, pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Kasinungalingan, ibig sabihin, tayo, anong mga kasinungalingan dito? Na tayo ay nanggaling sa unggoy. Yun po yung mga teorya ni Darwin. Yan na po. Nakakalimutan po natin na unang linalang si Adan, kawangis po ng Panginoon, ginawa pong kawangis yan. At kailan di tayo magiging hayop. Kaya sinasabi, nagsisamba at nanggalingkod sa nilalang kaysa lumalang. Si Darwin, nilalang yun. Created by God. Bakit kayo maniniwala doon na yun ay nagsisinungaling na sa inyo? Na siyang pinupuri magpakailanman. Yung mga taong naniniwala sa pinupuri siya.
Kaya mahirap po yan. Ngayon sa 26 po, For this cause God gave them up unto wild affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature. ito po, binababalaan tayo ng Panginoon. Dahil dito, ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita. Tingnan mo, kung ano-ano nating mga kaisipan na pangkatawan, ginugusto ng katawan. Sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan yaong nalalaban sa katutubo, against nature. Ibig sabihin po nito, sa ngayon po, ito na po ang buhay natin ngayon. Yung babae, gusto maging lalaki, kaya nagpapalit sila ng kanilang mga itsura. Maging yung kanilang mga, sa katawan, pinapalitan po. Ito po sinasabi niyang, dahil sa ating mga wickedness na mga pag-iisip, ito ang binigay ng Panginoon. Dahil dito, ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanila mga babae ang katutubong kagamitan yaong nalalaban sa katutubo. Ibig po sabihin nun, very nature na naniniwala tayo sa mga bulong ni demonyo na tayo ay litong-lito, kaya ka nalilito kasi wala sa iyo ang Panginoon na. Pero ang reality, napakahirap niyan kasi kaya nga linubog ng Panginoon, sinunog ng Panginoon fire and brimstone yung Sodom Gomorrah nang dahil sa kanyang babae sa babae, lalaki sa lalaki. At ito po ayon sa Biblia, mauulit ito. Bago sa pagdating ng Panginoon, in the day of the Lord Jesus Christ, ito talaga yan. Kaya po, mag-isip-isip tayo. Sa 27 po, And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in the lust one toward another, men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet. at gayon din, naman ang mga lalaki na nang iwanan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita sa isa't isa. Tingnan mo ito mga kapatid, ibig sabihin, yung ating mga sarili natin, yung ginagamit nating, alam na ninyo kung ano yung ginagamit ng lalaki sa babae, di ba? Ayan, tinutukoy po rito. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwana ang katutubong kagamitan sa mga babae. Yun po, yung kagamitan yung para sa babae. Intended po yung para sa babae lang. Ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ng isa't isa. Ibig sabihin po, parang ikaw, ayaw nang tumingin sa babae, kundi sa lalaki ka na may gusto. Di ba? Ang ibig sabihin nito, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki, ayan na po yan, at tumanggap sa kanilang sarili ng kagantian ng kanilang pagkakamali. Ayan na po yun. Kasi God is a good God. Kung ano po ang majority ng mga taong gusto, ibinibigay niya po yun. Kaya lang later on, doon na lang po tayo husgahan. Ayan po yung problema natin dyan. Kaya po mag-isip-isip tayo na ito ginawa ang Biblia parang ating sundan nang hindi tayo mapahamak. Pero kung yan po ating mga kaisipan, mga pita ng laman, magprepara na ho tayo. When you die, you go to hell. Marami na ho tayong mga kamag-anak, mga kapatid, maging magulang, nandun na po sa baba. Kasi po, subukan ninyong makinig, man lang, dyan po sa YouTube, mayroon po yung mga nearly death experience po. Nakarating na talaga sila ron at nakita nila yon. Hindi po yung araw-araw wala tayong pinanood, kundi yung pang sarili nating kagustuhan lang. YouTube, yung sa YouTube, pinipili lang po natin patungkol sa Panginoon, linalampasan po natin, diyan po tayo mapapahamak. Dahil ayaw nating saliksikin talaga ang Panginoon kung ano ang mga gusto niya. Sa 28 po, And even as they did not like to retain God in their knowledge,
God gave them over to reprobate mind to do those things which are not convenient. Tingnan po natin. At palibhasay, hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nangararapat. Ito po yan mga kapatid kung bakit tayo ay sasabihin natin, Lord, bakit ako ganon? Ay kaya nga ganyan ka dahil nagpapadala ka sa tawag ng mundo. Nakikibarkada ka ron sa mga yun. Kaya sinasabing binasa natin, lumayo ka naman daw sa ganyan. Huwag kang nagiging kabahagi ng kasalanan. Kaya ito po, palibhasa hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. Tama? Ibig sabihin, hindi nyo kinila, ayaw nga nyo magbasa ng Biblia eh. Sasabihin niyo kasi nakakaloko. Maluloko po tayo pag nandun tayo sa baba. Dahil pag nandun na ho yun tayo, wala na pong kapasidad tayo para umatras. Kaya lang forever na po tayo doon. Yung pong pinamudbud sa atin ng pag-iisip, na may purgatory, wala po yun, 2,000 lie. Wala pong purgatory. Ayon po dito sa Biblia, dalawang when you die. Kasi sabi na Biblia, there is appointed time to everyone wants to die, then judgment. Ibig sabihin, dalawa lang po ang pupunta. There are only two way. Bad environment and good environment. In good environment, yung po yung, matagal na po natin alam yan, kundi yung paradise. Yung bad environment, yung po ang impyerno o hell. Ayan po yan. Dalawa lang po yan. Sabihin niyo yung mga namatay na sa heaven, wala pa upong sa heaven. Kasi pag sinabi pag binasa natin ang Biblia, kailan mabubuhay yung mga righteous na mga natutulog sa second coming ng Panginoong Hesus. Sa tunog ng pakakak in the last trump. Yan po, para malaman natin. Punta naman po natin mga kapatid ang the rules of marriage. Diba? Baka marami po sa ating hindi alam kung ano ba talaga ang gusto ng Panginoon tungkol sa mga buhay pag-aasawa. Ito po. Puntahan po natin mga kapatid ang Matthew chapter 19 verse 6. Pakibasa. Wherefore they are no more twain, but one flesh. What were therefore God hath joined together, let not put man asunder. Sa Tagalog, kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tingnan mo mga kapatid. Ito po yan, Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kailan po ba magko-commence ang sinasabing pinagsama ng Panginoon? Hindi po yung pong kasal natin at any denomination, any churches, yun po ay simply tradition. Ang pinakano po ng tradition na yan, yung sa civil po, talaga inordina ng Panginoon yung sa civil, everyone na kasal. Kasi pag nagloko, pwede mong idemanda siya ng adultery, concubinage, whatever. Pero po ang sinasabi ng Panginoon dito na ang pinagsama niya hindi pwedeng paghiwalay ng tao. Ito po yon. Kaya marami po sa atin ang pupunta sa baba. Pag hindi po tayo ngayon nakapagsisi, ang ibig po sabihin nito, kailan ba nagko-commence itong pinagsama ng Panginoon? Pagka kayo po ay si babae nagkaroon po ng pag-iilusyon si lalaki. Ngayon po, siyempre, kahit na alam ng Panginoon na wala siyang future dyan, sa lalaki o sa babae, hindi, God is a good God. Hindi siya mag-intervene na sabihin sa iyo, anak, wala kang pag-asa dyan. Kung ano sinabi po niya kanina, kung anong ginugusto natin, siya pong ibinibigay niya. Ngayon po, kailan mag-umpisa po yung pinagsama niya? Problema po sa atin, yung sex parang ordinary. Doon po tayo nalubog sa ibaba. Pupunta tayo sa impyerno dyan. Kasi po, pag nag-usap kayo bago po mangyari yung sexual, katakot-takot po yung usapan yung dalawa, kayo ay magsasama. Magpupundan ng pamilya, di ba? Ang gawa na po noon, kaya sinasabi nabi, in two witnesses, everything established. Ang ibig sabihin noon, sa pag-uusap ninyo, ang Panginoon is always, the God is always at the midst. Nasa gitna ninyo. Kung ano na pag-usapan nyo, yung po ay aprobado sa Kanya. Ngayon po, nagamitan kayo.
Pag nagamitan po kayo, then doon po sinasabing nasira yung mathematics, 1 plus 1 equals 2. Yan po, 1 plus 1 equals 1 kasi po nag-merge na kayo. Nagkaroon kayo ng sexual, yung katawan po yung naging isa. Kaya sinasabi po, ang pinagsama ng Panginoon hindi pwedeng paghiwalay ng tao. Yun po ang tunay ninyong kasal. Ayan po yan. Punta naman po natin ang 7. Ano nakalagay? They say unto him, why did Moses then command to give a writing of divorcement and to put her away? Sinabi nila sa kanya, ang nag-ano po rito, tinatanong ang Panginoong Hesus nung panahon niya, bakit nga ipinag-utos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghiwalay at ihiwalay ang babae? Ngayon sabi niya sa next, tandali. Sa 8, ano sinasabi He niya? said unto them, Moses, because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives, but from the beginning it was not so. Ito po yon, sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa, datapwat, buhat sa pasimula, hindi gayon. Kita mo? Okay, sabay, pabalik tayo sa binasa natin kanina. Ano sinasabi kanina? Na sa 6, na ang pinagsama ng Panginoon hindi pwedeng paghiwalay ng tao. Ibig sabihin, sabi niya, tingnan mo nga naman, sa panahon ni Moises, ilan ang taong araw-araw pumupunta sa kanya in any problems. Lahat ng sigalot pupunta sa kanya. Litong-lito si Moises, kaya nasabi niya itong mga, pero binawi niya rin, di ba? Sabi niya, datapwat buhat pasimula ay hindi gayon. Kaya ibig sabihin po, yung binigay sa kanya, hindi yun ang kautusan ng Panginoon. Kundi yung kautusan ng tao lang, si Moises lang ang nag-utos nun. Pero hindi po aprobado sa Panginoon yun. Punta natin ng Matthew chapter 19 verse 9, pakibasa. And I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it to be for fornication, and shall marry another, committeth adultery, and whose married her which is put away that commit adultery. Sa Tagalog, at sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae liban na kung sa pakikiapit, at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalo niya, at ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalo niya. Tingnan mo mga kapatid yan, ito po, talagang sinabi ng Panginoon, di ba? Ibig sabihin po nito, na kung hiwalayan natin si babae, tayo mga lalaki, maliban na lang sa pakikiapid. Sa ibang passage ng Biblia, ang ibig pong sabihin nito, kung yung asawa mo nahuli mo, hindi yung basta gossip lang nahuli mo talagang unfaithful sa'yo, pwede mo siyang hiwalayan, pwede kang mag-asawa, wala ang kasalanan. Pero si babae, ang sinasabi ay nagkakasala ng pangangalo niya, at ang mag-asawa sa babaeng yaon o si babaeng hiniwalayan, na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalo niya. Tingnan mo pang kapatid yan. Puntahan po natin ang Deuteronomy chapter 22 verse 19. Ano bang sinasabi ng Panginoon doon sa mga taga-Israel nung una? Kasi binasa natin yon, sinabi ng Panginoon sa New Testament. Ito po sa Old Testament. Ano bang sinasabi ng Panginoong Ama rito? Sis, pakibasa. And they shall immerse him in 100 shekels of silver, and give them unto the father of the damsel, because he hath brought up an evil name upon a virgin of Israel, and she shall be his wife. He may be not put her away all his days. Sa Tagalog, at kanilang sisingilin siya ng 100 siklong pilak, at ibibigay sa ama ng dalaga sapagkat
kanyang ikinalat ang isang masamang dangal ng isang donsilya sa Israel. At siya'y magiging kanyang asawa, hindi niya mapapalaya siya sa lahat ng kanyang kaarawan. Tingnan mo mga kapatid to. Kasi nung araw, kung nabalik tayo nung mga araw, nagkaroon po ng Dory o kaya pagbibigay ng konting halaga sa mga father. Kaya dito sa atin, inadapt yan sa mga old na pa-style. Diba? Pero yan po ay talaga nakalagay sa Biblia. Ano po ang sinasabi niya rito? At siya magiging kanyang asawa. Hindi niya mapapalaya siya sa lahat ng kanyang kaarawan. Tingnan mo. Ibig sabihin nito, tama po yung sinasabi natin, kahit sinasabi natin, till death do us part. Yun po ang tunay. Ito po, sinasabi rito, sinasabi, hindi niya mapapalaya siya sa lahat ng kanyang kaarawan. Diba? Ibig sabihin, nagat nabubuhay, hindi mo pwedeng hiwalayan, kaya mag-isip-isip po tayo. Punta naman po natin ang 1 Corinthians chapter 7 verse 39. Pakibasa. The wife is bound by the law as long as her husband liveth. But if her husband is dead, she is at liberty to be married to whom she will, only in the Lord. Sa Tagalog, ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kanino mang ibig niya sa kalooban lamang ng Panginoon. Tingnan mo po mga kapatid, ang babae may asawa, kaya ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Diba? Kahit po kayo nagsasama, hindi kayo magkasundo, as long as yung asawa mo, yung kabiyak nyo ay buhay pa, both man and woman po, hindi ka pwedeng, ayon sabi niya, hindi ka pwedeng mag-asawa. Ngunit kung patay na, ang kanyang asawa ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kanino mang ibig niya sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Ayan. Punta naman po natin ng Ephesians chapter 5 verse 33. Pakibasa sis. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Gayon man ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili. At ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Tingnan mo yan. Laging sinasabi nilang gumalang. Kasi sa ibang passage ng Biblia, sinasabi niya, woman, keep silent inside the church. Ang ibig pong sabihin noon, sa loob ng pamilya dapat ang babae laging may paggalang sa kanyang asawa at dapat hindi yung matabil. Ang sinasabi rito. Hindi pa yung masyadong mapagsalita. Punta naman po natin ang Revelation chapter 9 verse 20. Sis, pakibasa. And the rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils, and idols of gold, and silver, and brass, and stone, and of wood, which neither can see, nor hear, nor walk. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito, ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay, upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga diyos-diyosang ginto at pilak at anso at bato at kahoy na hindi nangakakita ni nangakarinig man ni nangalalakad man. Ito po mga kapatid, binabalaan na po tayo. Majority po ng mga Pilipino namumuhay sa ganitong paraan. Hindi na po ako magbabanggit pa at ayaw kong manira. Pero alam naman po ninyo kung ano po ang kongregasyon na sinasamba po nila. Una po ang sinasamba nila pati mga angels. Mga tao ginagawa nilang mga righteous yung mga tao. At ang Panginoong Hesus, lagi binabanggit natin, gumawa pa ng mga crucifix na mga ribo-ribulto na mga gawa sa kayo, ginto at pilak. Ano sabi nito?
At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito. Ano po yung mga salot? Marami pong salot nag-uumpisa na una, COVID. Mayroon po pong mga salot na darating ngayon. Hindi natin alam. Tanging itong mundo lang ang nakakaalam. Kung ano yung mga salot na. Mayroon pa nga na, na salot na malapit na nilang yung magpapasabog raw ng something diyan sa hangin. At pag nasaga po natin yon, bigla po tayo magkaroon ng lagnat na mild na lagnat. Pag tayo po na ospital, sinasabi po, aba po mga ilang araw lang po yon, nasa ospital na tayo, mawalan po tayo ng pag-iisip. Ha? Tapos po noon, i-introduce po yung gamot para doon. Yung gamot po na yan, pag uminom po tayo, babalik po tayo yung pag-iisip. Ayun po sa yun po ay gawa ng mga parmasya na may basbas po yung false Christ yan. At pag ikaw po, habang buhay ka naging slaves sa ganyan, kung hindi ka makainom, mawawala yung pag-iisip mo. Ang problema po rito, kasama ka na pong habang buhay kang uordinahan, maririnig mo na yung false Christ na darating. At talagang hindi ka maliligtas. Dahil binabalaan na tayo ng Panginoon na ito talaga ang darating. Pero ang sinasabi ng Biblia, na pag ikaw, tayo ay nasa Panginoon, kahit magkagatin tayo, at kung ano-ano pa man, hindi sa atin tatalab. Ganun din po yun. Mga sa Panginoon, hindi po sila kasali. Hindi po tatalab yun sa mga Panginoon. Pagka yun po ang Panginoon natin, hawak po tayo ng Panginoon na ibig sabihin, yung pong presensya niya ay nasa atin, hindi po tayo tatamaan ng ganyan. Punta naman na po natin ang Revelation chapter 9 verse 21. Pakibasa. Neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts. At sila hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay, kahit man sa kanilang pagagaway, kahit man sa kanilang pakikiapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. Tingnan mo po, nabanggit naman po rito yung pakikiapid. Kaya po talagang matindi talaga yung pakikiapid. Dahil ang pakikiapid po, laging binabanggit yan, na ibig pong sabihin, wala po yung mga hiwalay-hiwalay, tinatanggap na po ng mga kongregasyon para ikasal. Alam po ba ninyo na sinasabi ng Biblia na yung mga pari o kaya yung mga pastor na nagkasal noon, sevenfold po ang kanilang kaparusahan sa Panginoon. Yung pong mga nag-amen doon, mga ninong, kung sino-sino po pong mga witnesses during their marriage, kasama po sa accountability ng kasalanan. Kaya mahirap po yan. Alam na nating hindi sa Panginoon yan mga yan. Kaya be careful po. Kaya dapat bago po tayo, tawagan po yung mga pastor dyan, even the priest. Dapat bago kayo kumasal, kukunin mo tayo data niya. Ano ba istorya mo? Baka ikaw ay walay sasawa, hindi pwede kitang ikasal. Ganon yun. Dapat ganon po, para hindi tayo maging kasama sa kasalanan. Punta naman po natin ng Galatians chapter 5 verse 19. Pakibasa. Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito: pangangalo niya, pagkikiapid, karumihan, kalibugan. Ito na naman po. Binabalaan naman tayo ng Panginoon dito. Mga gawa ng laman sa makatwid ay ang mga ito: pangangalo niya, pakikiapid, karumihan, kalibugan. Ayan po yan. Kaya dito tayo babagsak talaga sa ganyan. Sa 20, pakibasa. Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, sedations, heresies. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito naman po mga kaibigan. Ayan po mga kapatid, binabalaan naman pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukula, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugo, mga pagkakaalitan, mga pagkampi-kampi, mga pagkabahabahagi, mga hidwaang pananampalataya. Ayan po mga kapatid, tinan mo,
Ito po, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito na naman po, binanggit na naman ito, pangkukulam. Kaya yung mga medium, yung mga nagkukulam po, mga pagtataniman ng mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan sa mga pagkampi-kampi. Kaya mayroon po yung nagkakamping-kampihan tayo, mga pagkabahabahagi, mga hidwaang pananampalataya, pati po yung mga pananampalataya according to sa mga kongregasyon natin. Kaya sabi pa sa Biblia, there will be no dispute in the body of Christ. Dapat ganun, ano? Sa 21 po, pakibasa. Envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Mga kapanagilian, mga pagpatay, mga paglalasing, yung mga manginginom po dyan, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisipagsanay ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya po mga kapatid, mahirap po kung tayo namumuhay nang hindi sa kalooban ng Panginoon, tulad po ng mga babaero, palit-palit ng mga changing partners, yung sinasabi pong mga adultery o kay pakikiapid yun, At itong mga manlalasing, lahat po ng hindi kaayon sa Panginoon ay hindi raw po magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang ibig pong sabihin yan, pupunta po tayo lahat doon sa impyerno, ang ibig sabihin yan. Kaya po, sinasabi ng mga nagpatotoo dyan sa YouTube, yung nearly death experience, na sinasabi nila na gusto nilang makabalik sa lupa para pagsisiyan yung kanilang mga ginawa, kaya lang ano sabi ng Panginoon, mayroon ka na judgment. At wala nang, kumbaga sa hindi ka na naririnig ng Panginoon doon. Kaya sinasabi sa ibang passage ng Biblia, sa ganitong sitwasyon lang tayo dito sa mundo, na kung umilad lang tayo ng 60 anyos ngayon, tibiruin mo yan, 60 years, binigyan ka ng ample time na maisip mo ang Panginoon na umingi ka ng tawad. Kasi sinasabi ng Biblia, mga kapatid, without repentance, you cannot see God. Kasi, kailan ba tayo magiging without holiness, you cannot also see God. Kailan tayo magiging huli? Kailangan tayo po ay, sinasabi niya, na inaatasan tayong lahat ay magsipagsisi. Ayan. At, unless sinasabi nila, hanggat hindi tayo maging ganap na born again, you cannot also see the kingdom of God. Ano po yung born again? Ang born again po yung tunay na pagbabago, hindi po yung mga kongregasyon dyan. Ito pong born again, ibig sabihin po niyan, pag born again into spirit, na ikaw ay nagsisi, iba ka nang linalang the following day. Nagsisi ka na lahat, pinagsisihan mo ng Panginoon. Nagsisi ka na sa Panginoon na ikaw, hindi ka na yung buhay mong luma, ayaw mo nang balikan. Ayan po ang tunay na born again into spirit. At pag tayo po nakahingi ng tawad, sinasabi ng Biblia, hindi na po tayo usgahan. Dahil ang Panginoon pong Isus, kung naano po natin yung John 3:16, di ba? Alam po niya, yan po yung sinasabi rin, hindi naman ganun ka-automatic po yon na kung hindi po tayo sumusunod sa Kanya, dito gumagawa ng ayon sa Panginoon, hindi talaga tayo maliligtas. Ayon po ang pamamaraan ng Panginoon na nandiyan na po, nakahatag na yung ating kaligtasan. Kaya lang po, kailangan sumunod tayo sa Kanya. Ayan sinasabi po. Sa Tagalog, hindi ba kaninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ito po ang reality, ma'am. Sirs. Tayo po, ang katawan natin is a temple of God. Kaya ibig sabihin,
To prove that, in the Bible, sinasabi na ano raw mangyayari sa pamilya, sa tao, sa bansa, kung linisan natin ng Panginoon. Sa tao po, ayon sa Biblia, linalang tayo nakawangis ng Panginoon. Noong pong unang taong linalang ng Panginoon, si Adan, minold po yun mula sa putik, at yun po inihipan ng Panginoon doon sa nostril o sa ilong, saka naging natural na siyang taong being na may buhay na. Kaya ibig sabihin, yung pong hininga natin, the very spirit of the Godfather po yan. Kaya yung pag binawi po yan sa atin, tayo po patay. Yung espiritu po na yan, babalik po sa Kanya, at ang maano po sa usigan sa atin, kundi yung very soul ng ating body. Yan po yan. At sa pamilya po, pag tayo linisan ng Panginoon, hiwalayan system. Sa bansa po, pag wala ang Panginoon, giyera. Ayan po yan. Ayan po. Ngayon sa 17, If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. sa Tagalog, kung gigibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Tingnan mo mga kapatid. Tingnan mo po, naisipin, our body is a temple of God. Pagka po tayo righteous, tayo nakapagsisi. Ayon po sa Biblia, kung tayo after repentance, tayo po ay namuhay ng ayon sa Kanya. Sinasabi po ng Biblia, you are now as children of God. Tingnan mo yan. Kasi sinasabi niya, kung gigibain ng sino man ang templo ng Diyos, kung papatayin ka ng sino man, sabi niya, siya ay igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Ang templong ito ay kayo. Tayo po yung templo, the very church na sinasabi, the church of God. Tayo po yon. Kaya po, ito po, i-remind ko lang po na kayo. Sinasabi po sa ibang passage sa Biblia, na ang ating katawan hindi atin, kundi sa Panginoon. At yung katawan daw natin, wala dapat gawin. Any changes sa katawan mo, kung ano-anong ilalagay mo sa katawan mo, pupunta po tayo doon sa baba, sigurado. Kasi sinasabi niya, ang katawan niyo hindi sa inyo, kahit po yung mga tato. Kaya kung sino may mga tato dyan, magsisina po tayo kasi sinasabi sa ibang passage sa Biblia, yung po may mga tato, hindi makikita ang kalangitan, pupunta po rin sa impyerno mo tayo. Pero, kahit po tayo may mga tato, God is always God. Is always good God. Pag tayo ay nagsisi talaga na mali ang mga ginagawa natin, inamin na tayo nagkasala, tayo pag pinatawad niya, kahit may tattoo ka, pupunta ka rin talaga sa Kanya. Ayan po, pero pag hindi po tayo nagsisi, pag tayo namatay, pupunta tayo sa baba. Punta naman po natin ang Acts, the book of Acts, chapter 17, verse 30, pakibasa po. And the times of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Tatapot ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dago. Tingnan mo mga kapatid. Ito po sinasabi na magiging yung sabihin, mapapawalang sala po tayo kung tayo po ay magsisisi ng katotohanan. Ano po yung pagsisi natin ng katotohanan? Sinasabi ng Biblia, ang Panginoon po hindi tumitingin sa buka ng bibig, kundi po kailangan yung buka ng bibig natin ay tago sa ating puso. At ang sinasabi pong paghingi ng tawad kung kailangan po tayong umiyak sa isang secret na place, isang lugar po na tayo lang ang nakakaalam, between you and God, yan po ang pagpapatawad niya dyan. Hindi po yung iiyak tayo, maraming tao. Obvious po yun . Kailangan po ang paghingi ng tawad, kailangan ikaw lang at ang Panginoon. Yan po yan. Punta naman po natin mga kapatid ang Revelation, chapter 21, verse 8. But be fearful and unbelieving, and abominable, and murderers,
and warmongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is in the second death. Sa Tagalog, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya. Kita mo pa, ang Panginoon pala tawag siya atin hindi tayo mga mananampalataya ay mga duwag. At sa mga kasuklam-suklam at mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid. Ito naman po yung mga pakikiapid, adultery. At sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga kapatid, ito po seryoso. Kaya po dapat seryosuhin po natin ang pakikinig sa ganito para po kayo ay isangguni rin po ninyo ito, kayo mismo magbasa sa Biblia, yung mga passages po nating binasa. Personal po niyo isangguni ito sa Biblia din para mabasa ninyo. Ang mga salita pong ating binasa ay totoong salita ng Panginoon. Sino po yung mga unang nagsulat ng mga salitang ito? Una, propeta, apostol, at sila po ang nagsulat yan. Hindi po nila masusulat ito kung wala pong gabay ng Espiritu Santo, Spirit of God, the Father. Ayan po yan. At sinasabi po natin, wala pong, there is only one way. Wala na ibang way po sa ating kaligtasan. Kaya, don't be confusing po. Dahil sinasabi po ng Biblia, ano sinasabi ng Panginoon doon? Sa John 14, chapter 6, chapter 14, verse 6, ano sinasabi? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but unto me. Kaya ibig sabihin niyan, sa Kanya lang talaga tayo dadaan. Wala nang ibang pangalan na ibinigay ang Ama na ating sambahin kundi ang Panginoong Jesucristo, Jesus Christ. Kaya kung gusto po nating mas ligtas, umpisa na po natin ang paghingi ng tawad. Aba po tayong nabubuhay pa, sa Kanya lang po tayo hingi ng tawad. Wala na pong iba, hindi po sa mga santo, santa, hindi po rin po kay Virgin Mary. Virgin Mary, katulad lang po natin yan. Tao, hindi po siya divine. Kasi po, may kasabihan, sinasabi ng Biblia. Ang Diyos pagaling sa Diyos ay Diyos. Ang tao pagaling sa tao ay tao. Kaya po, huwag tayong maano dyan. Dahil po, seryoso po ang Panginoon na nangusap dito. Hindi po patining ang mundo, sir, kundi ito po ay patindi. Parating na po yung kalaban ng Panginoong false Christ po, malapit ang dumating po. At sa sunod po nating video, yan po ang tatalakayin natin. Doon po sa isang gobyerno ng mundo, isang mundong relihiyon. At ang pamamahala po ng sino? Ang false Christ. Ganun pa man, maraming salamat sa iyong pakinig. Ito po ang yung kapatid uli na si Pastor JC. Magandang araw po. Salamat sa pakikinig. God bless you all. In the name of Jesus Christ, Yeshua the Messiah. Amen.